Melchor Manalili, binalak i-ambush debate si Bro Mario sa TikTok. Pinilit niyang makipagdebate si Bro Mario. Ayun, kinawawa ni Bro Mario si Melchor Manalili. Bugbog sa debate. Panoorin. Okay. Una kong tanong sa iyo, ginamit mo yung Mateo 16:18. Tanong ko sa iyo, ano yung hermeneuta ng talata? Alam mo ba ito o hindi mo alam, categorical? Yung Hermenea, ano sa Greek ba ang gagamitin natin? Yung Hermenea. Alam mo ito o hindi mo alam? Alam mo ito o hindi mo alam, Kasi nasa categorical? Greek yan. Okay, okay. Alam, no? Babasahin natin yung Hermenea, no? Okay. Basahin natin. Sa Greek 16:18. Babasahin ko, ha? Okay. Stop walk lang para hindi maubos yung tanong niya. Ang sabi dito, sa Hermenea yung sinasabi niya, sabi dito, Kago de Lego si Emi, Emi Petros kay Epihotos Ho Petra. Ayun, nando doon. Ho Okay, Ecclesia. tanong ko sa iyo. Next question, tanong ko sa iyo, kung alam mo yung hermeneuta, sabi mo, alam mo. Tanong ko sa iyo, ano sa Tagalog ng hermeneuta? Wala namang Hermenea dito ang binasa ko. Tagalog yun. Ba't mo tatanong dito? Ano sa Tagalog ang hermeneuta? Sumagot ka. Sabi mo, alam mo eh. Na Tagalog dito. Alam ko yun, sa Greek no? Wala naman Ano nga sa Tagalog ang hermeneuta? Kung alam mo. Hermenea sa Sumagot ka. Tagalog. Ano? Bakit yan ang itinatanong mo? Hindi ko naman Objection, moderator. Taga-Tagalog. Objection, moderator. Sabihin niya kung hindi niya alam. Ginamit niya yung Mateo 16:18 eh. Wala Hindi mo alam. yung Oh, nakalagay. alam mo. Alam mo o hindi mo alam. Categorical. Ano sa Tagalog? Sumagot ka. Pero wala. Sandali, wait lang. Okay. Wait lang. Sabihan mo na ito sa inyo. Alam ko yan, Brother Mil, pero alam wala mo ba yung yan. sa Tagalog daw? Sinagot ko na. Alam ko yan, pero wala Hermenea. Ano sa Tagalog? Sa Kung alam mo, Mateo sumagot ka. 16:18. Ginamit mo yan eh. Sandali. Ano sa Tagalog? Sandali mo, Mil. Sabi Alam mo, mo, hindi mo alam. Sabi mo, alam. Wait lang. Ano sa Tagalog? Ano daw sa Tagalog yun? Sabi mo kasi. Sinabi ko na sa'yo, alam ko yan, pero wala yan dito sa Mateo 16. Ano sa Mateo Ano sa Tagalog? Sumagot ka. Huwag mo ubusin ang oras mo. Teka muna, wag ka Alam mo, sabi ko eh. Relax ka lang. Sa moderator. No, Mil. Mil, sabi mo kasi, Mil, alam mo daw sa Tagalog ang Hermenea. So, ano daw yung sa Alam ko Tagalog? yan, yung Hermenea. Yung Hermenea, dahil sabi niya sa Mateo 16. Teka muna. Yung oras words. Oo. Tagalog! Kasi muna, itong Hermenea, okay, itong Hermenea, sabi mo sa Mateo 16:18, binasa ko wala doon. Kaya wag mo itanong sino ang Hermenea doon. Kahit alam ko yan, yun ang sagot ko. Kung ayaw mo tanggapin, diwa. Sabi mo, alam mo ang hermeneuta. Sumagot ka. Alam mo ito, hindi mo alam. Ano sa Tagalog? Ano nga sa Tagalog? Alam ko, pero wala yan sa Mateo 16:18 na Hermenea. Kaya hindi ko sasabihin sa'yo sa Tagalog. Wala doon yan. Okay na? Hindi mo alam. Nagtatanggap ka. Okay, tanong ko sa'yo. Pero, Tanong! oo. Tinatanggap mo ba na walang nakasulat, letra por letra, tunay na Iglesia Katolika? Tanggap mo o hindi mo tanggap, categorical? Tanggap ko, binasa ko sa Acts chapter 9 verse 31. Tanggap ko, binasa ko sa Acts chapter 9 verse 31. Nakalagay. Tanggap ko na nakasulat. Acts 9:31, binasa ko sa iyo, Catholic Ecclesia Catholicos, letra por letra. Yan mga kapatid, no, stop muna natin yung debate. Tinanong ko siya kung tanggap ba ni Melchor Manalili na walang nakasulat sa Biblia na tunay na Iglesia Katoliko. Sagot niya, tanggap daw niya, walang nakasulat. Maya-maya, nagbago yung kanyang salita, meron naman daw nakasulat. Tanggap niya, walang nakasulat, maya-maya, hindi niya tanggap. Yan! Kung nakasulat, tanggap mo letra por letra. Pag mabasa mo, nakasulat, tunay na iglesia. Nakalagay, tunay na iglesia. Talo na ako. Pag di mo nabasa, sinungaling ka. Basahin mo ngayon. Okay. Showdown tayo. Babasahin ko. Babasahin. Mahilig pala ito sa showdown. Tunay na iglesia, moderator ha. Tunay na iglesia, katoliko. Nakalagay. Okay. Sige, okay. Acts 9:31. Pag nabasa niya, talo na ako. Pag di niya nabasa, talo na siya. Teka mo. Huwag ka nga i-vlog.
wait lang. Okay. Wait lang. Huwag kang naglag. Paano ba patay ng oras dito? Tunay na iglesia to kasi nakasulat sa Bible. Kasi kung hindi to tunay na iglesia, hindi to isusulat. Babasahin natin, 9:31. Tunay na iglesia to, kaya sinulat dito 9:31. Babasahin ko ulit. Saan na magbabasa? Ito, Iglesia Catholic. Babasahin ko, Okay, moderator, wait lang. Objection ako, moderator. Objection. Ang babasahin niya, tunay na iglesia. Sabi niya sa Tagalog, pero mababasa. Pag mabasa niya, letra por letra, tunay na iglesia. Nakasulat yung tunay, talo na ako. Pag di niya mabasa, sinungaling niya. Sige po, sige. Tunay. Ito basahin mo. Yung letra por letra. Mahilig pala itong letra por letra. Mamaya magtatanong din ako. Sabi mo meron, dilabas mo. Basahin ko. Pag nabasa mo, talo ko. Onho, Iglesia Kataholos, Ho Galilea, Ho Judea, kay Samaria, Irene, Oikodome, Iglesia Catholic nakalagay dito. Sulat nito. Saan ang tunay? Tunay ito. Tanong ko sa'yo, meron bang nakasulat dito, tunay, letra por letra, sa binasa mong to? May nakasulat o walang nakasulat? Hindi mo mababasa kasi Greek ang nakasulat. Walang mababasa. Hindi mo mababasa kasi Greek nakasulat. Okay, tanong ko sa'yo, bago. Mababasa yung salita ko ito na, di ba? Ang nakalagay doon, sa Greek binasa ko, Iglesia Catholic. Ngayon, Walang tunay. Aminado ka. Walang tunay. Tunay. Walang tunay. Kasi Greek Wala. Tunay. Sinungaling. Nag-a-adhom, moderator, nag-a-adhom, Paano yan, nag-a-adhom? Wait lang, kasi sandali, nagkasabayan kayo sa inyong sandali muna. Brother Mel, sagutin mo lang, sandali Mel, pag nagtanong sa'yo siya sa Brother Mario, sagutin mo siya ng kategorikal bago magpaliwanag sa 20 seconds. Ganun lang. So, sige Mario, ulit ang tanong, okay. Tanong, dapat ka bang paniwalaan sa mga mali mo na sa tingin mo lang ito ay tama? Dapat kang paniwalaan o hindi ka dapat paniwalaan? Categorical. Dapat akong paniwalaan dahil nabasa ko yung salitang Greek. Nabasa ko yung salitang Catholic sa wikang Greek. Dahil yun ang original language ng New Testament. Kaya dapat akong paniwalaan na may mababasa sa wikang Greek na Catholic. Okay, next question. Tinanong kita, sabi ko, dapat ka bang paniwalaan sa mga mali mo na sa tingin mo lang ay tama? Dapat kang paniwalaan o hindi ka dapat paniwalaan? Sagot mo, dapat kang paniwalaan kahit mali na. Tanong ko sa'yo, yung bang mga mali mo, paninindigan mo ba yon? Na dapat kang paniwalaan o hindi mo na paninindigan? Categorical. Paninindigan ko dahil tama yung aking paniniwala. Paninindigan ko dahil tama ang aking paniniwala at mababasa doon sa Biblia. Tanong, sabi ko, yung mga mali mo, dapat bang paniwalaan? Sagot mo, dapat paniwalaan. Tanong ko sa'yo, yung mga mali mo, sabi ko, paninindigan mo ba yon? Sabi mo, paninindigan mo. Tanong ko sa'yo, yung bang mga mali mo na yon, dapat ba namin itama yon? O hindi na dapat namin itama yung mga mali mo? Categorical. Wala kayong itatama dahil hindi ako mali. Dapat o hindi? Itatama dahil hindi ako mali. Objection, categorical. Wala dahil wala kayong itatama. Categorical. Objection ako, objection. Ano vision mo? Ang objection ko, tinanong ko siya, sabi ko, yung bang mga mali mo, dapat paniwalaan. Sagot niya, dapat daw paniwalaan. Sabi ko, paninindigan mo ba yung mga mali mo? Oo daw. Tanong ko sa kanya, dapat bang itama yung mali niya o hindi dapat? Categorical. Anong sagot niya? Ayan, kung yung bang paniniwala mo dapat itama o hindi na. Okay. Walang dapat itama kasi wala akong maling sinabi. Nakabase yung binasa ko mismo sa Bible. Dapat itama o hindi dapat itama? Categorical. Walang dapat itatama dahil wala akong maling sinabi. Moderator, categorical. Dapat itama o hindi dapat itama yung mali niya? Sandali. Kasi aminado siya, marami siyang mali eh. Paninindigan niya. Wala akong sinabing mali. Yung tanong kasi categorical ni Brother Mario, so categorical tanong, dapat o hindi. Okay. Unang-una, dapat ba? Wala kang dapat na itama sa akin. Dapat Dapat ba o hindi? Dapat ba o hindi? Okay, hindi kasi wala akong maling sinabi. Okay, hindi dahil wala akong maling sinabing mali. Okay? Hindi dahil wala akong sinabing mali. Okay,
next question. Sa 50 minutes. Okay. Tanong, sabi mo kanina, yung mga mali mo, dapat paniwalaan, bumuo ka. At dapat panindigan yung mga mali mo. Sabi mo, tanong ko sa'yo, dapat bang paniwalaan yung mga mali mo? O hindi dapat? Sagot mo, hindi dapat. Tanong ko sa'yo yung bago. Ito tanong ko na sa'yo yung bago. Ayan. Tanong. Moderator, objection. Bakit nagko-comment? Ba't nagko-comment agad? Hindi Tanong! Tanong ka lang. Oras ko to, wala ka na. Tanong ko sa'yo. Lahat ba? Wag magko-comment. Stop time. Magtanong ka lang. Una, moderator. Stop time. Uubusan ko po sa oras. Tahimik. Tumutulo laway mo eh. Tahimik. Tumutulo laway mo. Tumutulo laway mo. Sige, tanong mo. Tuloy mo. Sagot ko sa'yo. Sa lahat ba ng mga sinabi mo, hindi ka ba tama? No or yes, categorical? Tama ako. Yes, tama ako kasi nasa Bible yung binasa ko. Okay. Tanong ko sa'yo, sa lahat ba ng mga mali mo, hindi ka ba tama? Sabi mo, tama ka. Yes or no ang tanong ko, categorical. Yes or no, Tama ako categorical. dahil, yes, tama ako dahil wala akong maling sinabi. Categorical. Kung Tama ako dahil sinasabi wala akong mong maling tama sinabi. ka, kung sinasabi mong tama ka kahit mali ka, tanggap mo ba na may tama ka sa iyong sarili? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap ko. Lagi akong tama dahil wala akong maling sinabi dito. Tanggap na may tama. Tama yung sinabi Okay, ko tanong ko dahil sa'yo. wala akong maling Tanong ko sinabi. sa'yo. Okay. Okay, tanong ko sa'yo. Kung tinatanggap mo na may tama ka, sabi mo, tanggap mo. Tanong ko sa'yo, saan ba dinadala ang mga may tama? Sa ulo? Sa mental hospital ba o sa katoliko? Moderator, ano pala ito kalaban Tanggap mo eh. natin? Hindi, tanggap niya, moderator, may tama siya. Umamin Moderator, eh. wala yan sa Tanggap niya. topic namin. Ang topic namin, Ay, hindi. sa ulo. Objection ako, counter ako. Nagkakano ka kayo Stop time. Marunong ka. Sumagot siya, oras ko to eh. Oras ko to eh. Sabi niya, tanggap daw niya. Okay, oras ko to. Sabi niya, tanggap daw niya, may tama siya, oo daw. Tanong ko sa'yo, saan ba dinadala ang mga may tama? Sa mental hospital o sa katoliko, categorical? Okay, sa mental hospital. Dapat ikaw dalhin mo. Dahil ikaw ang... Okay, next question. Kung inaamin mo may tama ka, sabi mo may tama ka, oo, sabi mo may tama ka eh. At dadalhin sa mental hospital, tanong ko sa'yo, tama ba yung sinabi mo na sa mental hospital, dadalhin yung mga taong nagsasabing may tama siya? At sa tingin ng mga tao may tama siya? Mental hospital o katoliko? Ikaw, dadalhin sa mental dahil lagi ka nagsasabi na may tama. Ikaw ang dadalhin doon sa mental dahil lagi ka nagsasabi. Oo daw. Dadalhin siya. Tanong ko sa'yo, doon ba sa mga nakaraan mo ng mga debate? Doon ba sa mga nakaraan mong mga debate? Sa dami ng mga niloko mo at mga nilinlang mo, tanong ko sa'yo, yung bang mga panloloko mo at panlilinlang mo, paninindigan mo ba yon o hindi mo na kaya? Paninindigan ko yun dahil wala akong niloko. Okay, tanong ko sa'yo. Dahil wala akong niloko. Okay. Sabi niya, lahat daw ng mga niloko niya, paninindigan niya. Wala akong sinabi Sabi na, niloko, paninindigan ikaw may sabi. Hindi, umamig ka, wag mong bawiin, umamig ka na, paninindigan ako. Yan mga kapatid, i-stop po muna natin yung debate. Yan mga kapatid, no, tinanong ko po siya, sabi ko, yan bang mga panloloko mo at saka yung mga panlilinlang mo sa mga tao, paninindigan mo ba yan o hindi mo paninindigan? Yung mga panloloko mo at panlilinlang mo. Sagot niya mga kapatid, paninindigan daw niya. Paninindigan daw niya. Yan mga kapatid, no, grabe talaga. Kahit mga panloloko na at mga panlilinlang, paninindigan pa daw niya. Yan mga kapatid, tuloy po natin ang debate. Okay, next question na, okay na yun, okay na. Tanong ko sa'yo. 37 Tanong ko sa'yo, naglatag ka ng mga mali. Naglatag ka ng mga mali mong unawa at mga kasinungalingan mo. Tanong ko sa'yo, yung bang mga nilatag mo na mga mali, paninindigan mo ba ito o hindi mo na kayang panindigan kahit mali? Okay, Categorical. Paninindigan ko dahil wala akong maling nilatag. Ikaw ang nagsasabi ng mga Greek na wala namang mababasang letra for letra. Ay, Okay. Ikaw ang... Okay, kung mali na, tapos
Tapos paninindigan mo pa, ito ba'y sa Diyos o hindi sa Diyos? Mali, pinaninindigan. Sa Diyos ba to o hindi sa Diyos? Sige. Hindi sa Diyos yung kasi malimas yung mga tanong mo. Okay, sige. Okay, bigyan naman natin ng 10 minutes si Bro Mario sa kanyang tapos ka namin, bigyan natin si Bro Mario ng 10 minutes sa kanyang pakikipag-usap. So, bigyan naman natin, Mario, ikaw naman. Stand ka na. Okay, unang-una mga kapatid, mga kababayan, tinanong ko siya, sabi ko, ano yung Hermenea ng talata? Sandali muna, moderator. Stop the clock muna. Stop the clock. Ang usapan natin, Huwag kang umiyak! mo yung Huwag kang umiyak, titindig ako! Huwag kang umiyak! Huwag kang umiyak! Huwag kang umiyak, titindig ako! Iyakin ka pala eh, para Sige, Jared eh. tindigan mo yan. Yan ang tindag mo. Huwag kang umiyak! Tindigan mo. Okay, unang-una, tinanong ko siya, Kumaya Romel. Huwag lang iyakan, iyakin ka eh. Sabi ko sa kanya, unang-una mga kapatid, tinanong ko siya, sabi ko, ano yung Hermenea ng talata? Sabi niya, alam niya. Tinanong ko, ano yung Tagalog ng Hermenea? Sabi niya, alam daw niya pero hindi niya masabi. Yan, sinungaling. Tapos tanong ko sa kanya, sabi ko, yung Hermenea kasi mga kapatid sa Tagalog nito, Greek kasi ito, pakahulugan o paliwanag ng talata. Hindi niya masabi, walang alam eh. Nagmamarunong lang sa Greek. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung pertinomeno ng talata? Sabi niya, walang pertinomeno ng Mateo 16:18. Eh, hindi niya alam, ang pertinomeno ay nilalaman ng talata sa Tagalog. Sabi niya, wala raw nilalaman ng talata. Maya-maya meron daw. Sinungaling talaga huli. Tapos tinanong ko, mga kapatid, sabi ko, tanong ko sa'yo, yung bang mga sinabi mo, dapat ka bang paniwalaan sa mga mali mo? Na sa tingin mo lang ay tama, dapat kang paniwalaan o hindi ka dapat paniwalaan? Sagot niya, dapat daw siyang paniwalaan kahit mali na. Tinanong ko ng pangalawa, paninindigan mo ba yung mga mali mo? Nasabi mo, dapat paniwalaan yung mali mo, paninindigan mo yan o hindi mo paninindigan? Sabi niya, paninindigan daw niya kahit mali. Isipin nyo, demonyo talaga. Kahit mali, paninindigan pa. Tanong ko sa kanya, kung sinasabi mong tama ka at inaamin mong may tama ka, saan dinadala ang may tama? Sabi niya, sabi ko, sa Katoliko ba o sa mental hospital? Sagot niya, sa mental hospital daw. Aminado siya, dadalhin siya ng mental. Kaya mga kapatid, ang gusto kong maunawaan natin, kaya ganun yung mga tanong ko, kasi ang gusto kong maunawaan natin dito mga kababayan, hindi siya dapat paniwalaan. Bakit? Umamin siya, may tama siya eh. Inamin niya rin, mga mali sinasabi niya, paninindigan niya pa raw kahit mali. Sinungaling talaga. Hahamon-hamon ka ngayon, ipit ka. O ngayon, tumanong ako sa kanya, sabi ko, sa mga dami ng niloko mo at niligaw mo, dapat ka bang paniwalaan? Sabi niya, dapat daw siyang paniwalaan. Kahit manluloko siya. Grabe, demonyo talaga mga kapatid. O ngayon, tatayo tayo. Hirap na hirap o, hindi aso na eh, bugbog eh. O ngayon, tatayo tayo. Sabi ng Biblia, no? Meron palang sinasabi ang Biblia sa Hebreo 8 ng Diyos na merong tayo ang tao, meron din tayo ang Diyos. Sabi sa Hebreo 8 ng Diyos, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Meron palang tinayo ng Panginoon na tabernakulo eh. Ngayon, yung tabernakulo na yon na itatayo ng ating Panginoong Jesucristo na nabagsak. Sabi sa 2 Kronika ng 7 ng 16, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumoon magpakailanman. Meron palang bahay mga kapatid na pinili ang Diyos eh, para yung pangalan niya doon magpakailanman. Tanong, ano ba yung pangalan ng Diyos na doon magpakailanman? Katoliko ba? Hindi. Eh bakit ilalagay mo sa Iglesia Katoliko? Hindi naman pangalan yun ng Diyos. Hindi yung doon magpakailanman na pangalan ng Diyos. Kaya sa Biblia, ang binanggit ni Apostol Pablo, Iglesia ng Diyos. Kasi pangalan ng Diyos, hindi Katoliko. Ano ginawa ng mga Katoliko? Pinalitan nila yung pangalang Iglesia ng Diyos, yung Ecclesian Toteo sa Greek. Ang ipinalit nila, Katoles. Katoles sa Spanish Bible. Na ang pakahulugan ay lumaganap, na pinakahulugan din nila ng universal. Wika ito at pangyayari. Ginawa nila, aminado sila na itong pangalan ng Katoliko ay hindi naman galing kay Jesus eh. Bakit? Ito, mababasa. Ayon kay Padre Juan Trinidad, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika. Hindi galing kay Jesus. Bakit? 1870, nang ikapit lang nila yung pangalang Katoliko.
Paano mo gigibahin yan? 1870, nang ikapit nyo pangalang Katoliko. Hindi ka kasama doon, mga Batikano yon, kaya nga wala kang alam eh. Ang alam mo lang, dedepensa ka, pero uuging ka pa. Hindi mo, wala ka naman doon. Sa kasulatan, ang hirap ipagtanggol ito. 1870, wala ka doon. Ikinapit lang. At sabi ng inyong pasulat kay Juan Trinidad, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katoliko Apostolika Romana. Bakit? Saan kasi mababasa yan? Sa Spanish Bible. Latin kasi sila. Ang pangangaral hindi naman magmumula sa Roma eh. Yung pagsisisit, pagpapatawad, yung pangangaral, saan magmumula? Lucas 24:47. Saan? Sa Jerusalem. Hindi sa Roma. Ano ginawa ng mga Roma? Nag-imbento ng mga salita. Eche Rosario, Diyos Salve, Communion, wala sa Biblia. Sabi ng Marcos ng 7 ng 6, mas itinuturing nilang dakila ang utos ng tao kesa sa utos ng may kapal. Mas pinaniniwalaan nila yung sabi-sabi ng tao kesa sinasabi ng Diyos. Ano sinasabi ng Diyos? Na totoong iglesia sa Biblia, siyempre yung dodo ng kanyang pangalan magpakailanman. Sabi ng Daniel lang 9:19, O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. At ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung ginawa nyo, pinalitan nyo pangalan ng Diyos eh. Ginawa nyo Katoliko eh. Ganito ang sabi sa unang Korinto 1:2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid saan? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Hindi Katoliko. Yung Katoliko kailan lang ikinapit? 1870. Hirap na hirap kayo dyan eh. Matagal nang inilalaban sa iyo. Bulag ka lang. Kaya nga kahit tulo na sipon mo, tumanda ka na, bulag ka pa rin. Bakit? Sumasamba ka sa bulag at pipi at bingi eh. Awit 135 verse 15-18. Sabi diyan, ang Diyos ng mga bansa ay pilak at ginto. Sino ba yung may mga Diyos-Diyosan? Diba sila? Na sila ang gumawa at umugis at bumuo. Meron silang mga mata ngunit hindi nakakakita. Meron silang bibig di nakakapagsalita. May ilong di nakakahinga. Lahat ng sumasamba sa kanila at umiidolo sa kanila sa bulag, pipi at bingi, matutulad sa kanila. Kaya tignan mo, tumanda na sa debate. Katoliko pa rin daw ang iglesia. Bakit? Sumasamba sa bulag, bulag din. Sumasamba sa bingi, bingi rin. Sumasamba sa pipi, di makapagsalita ng katotohanan. Kaya nga nung tanungin ko siya kaganina, sabi ko, paninindigan mo ba yung mga mali mo na mga sinabi mo? Paninindigan mo o hindi mo paninindigan? Sabi niya, paninindigan daw niya. Yung mga kasinungalingan mo, paninindigan mo. Dapat bang paniwalaan? Sabi niya, dapat daw paniwalaan kahit kasinungalingan. Sa Biblia, mga kapatid, merong mandaraya, sinasabi ng Biblia eh. Pag sinungaling, huwag paniwalaan. Siya kahit kasinungalingan, paniwalaan daw siya. Sabi niya mga kapatid, recorded to kahit kasinungalingan daw, papaniwalaan daw siya. Paninindigan pa daw niya mga kasinungalingan niya. Sabi na ikalawang Korinto ng 11:13, sapagkat yung mga gayong tao ay mga ang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Siya yun, mandarayang manggagawa. Kahit kasinungalingan na, sabi niya, paninindigan daw niya at dapat daw siyang paniwalaan kahit mga mali sinasabi niya. Sabi niya yun. Hindi ko yan sabi, nakarecord yan sa question and answer. Ngayon, anong sabi sa ikalawang Timoteo ng 3:13? Datapot ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Kaya nga sumama siya ng sumama eh. Kahit mga mali daw, paniwalaan daw siya kahit mali siya. Sabi niya, umamin. At sabi niya pa, paninindigan daw niya. At umaamin din siya na may tama siya. Napupunta siya ng mental hospital. Ang daming points nun. Bugbog. Ngayon, anong sabi ng Biblia? Pag maraming naniniwala sa ganyang tao, tahimik. Bastos kayo. Di naman bastos, di ba mga kapatid? Yan, pagsuri tayo. Sabi ng Biblia, pag maraming maniniwala sa mga mali, dadami ang mandaraya. Pag pinaliwalaan nyo taong ito, dadami mandaraya. Ganito ang sabi ng Biblia sa Kawikaan ng 23:28. Sabi diyan, siya ay nag-aabang katulad ng isang magnanakaw. At siya ay nagdadagdag ng bilang ng mga traidor sa sangkatauhan.
dumadami traitor kaya dumami followers nito eh. Kahit mali daw niya, mali na, paninindigan daw niya. Kahit mali siya, tatanggapin daw niya. Dapat pa rin daw siyang paniwalaan. Sabi niya. O kaya dumadami traitor yung mga naniniwala sa kanya. Sabi ng Biblia naman mga kapatid, huwag kayong sasama sa mga ganyang tao, huwag kayong maniniwala. Aminado naman eh, kahit mali siya eh. Dapat daw siyang paniwalaan. Sabi ng Biblia, no, wag. Pag ang tao umaamin na dapat siyang paniwalaan kahit mali na siya, wag niyo siyang paniwalaan, sa demonyo to. Ganito ang ating mababasa, sabi ng Biblia, sa Kawikaan ng 22 ng 5. Ha? Sabi diyan, ang mga tinik at mga dawag ay nangasadahan ng mandaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa kanya. Meron palang mga tinik at ang mga dawag na nasa daan ng mandaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa lalayo sa mga ito. Layuan niya yan. Bakit? Kahit daw kahit daw mali, paninindigan daw niya. Kahit mali siya, okay lang daw, tama pa rin daw yung kahit mali siya. Siya may sabi. Bro Mario. Ay, isa, Bro Mario. Matapos na ngayong oras. Okay, sige. Kung ano ba, magtatanong na siya, no? Brother Amel, siguro sa'yo. So, bigyan natin ng 10 minutes din para magtanong. Okay, sige. Una kong tanong. Categorical Tanggap din. mo at totoo ba? 10 minutes, ha? Tanggap mo at totoo ba na may mabasa sa Greek Bible na Ecclesia Kataholos? Meron o wala? Tanggap mo, meron o wala na merong mababasang letra for letra ang Ecclesia Kataholos at pinaniniwalaan mo? Yes or no? Okay, sagot ko meron, pero hindi pangalan ng iglesia, hindi official na pangalan ng iglesia. Hindi, Ginoo ko lang moderator, tayo ng mga tinatanong ko. Katoliko, hindi pangalan ng iglesia, hindi official na pangalan ng iglesia. Hindi, Ginoo ko lang moderator, tayo ng mga tinatanong ko. Katoliko. Meron bang Ecclesia Kataholos sa Greek Bible na mababasa na tinatanggap mo? Meron o wala? Okay, sige. Sagot ko nga meron. Meron, pero hindi official na pangalan ng iglesia. Ginoo ko Sige, lang tayo ng mga sige, Katoliko. sandali. Wait, seconds pa. Bastos, moderator, bastos. Baka pwede, Seconds pa. sasagot ako. Wait lang, sandali lang, Mel. Sandali lang. 20 seconds. Pagsagot categorical. Hindi ako nakasagot. Walang tawanan. Sinabi wala nang tawanan kasi para... Kanina, hindi binabawal yan. Ngayon ako magtatanong. Tawanan salita ng Diyos eh. Okay. Sagot. Okay. Sagot ka ba Tanong na? niya. Tanong. Okay, tanong niya. Meron bang MCGI na mababasa? Hindi ba tapos na Mel? Hindi ba tapos ang sagot niya sa una? Hindi pa tapos ang tawanan. Si Mel. Hindi pa tawanan, bro. Tapos hindi pa nasagot. Sagutin mo na yung... Kaya gusto ko mawi eh. So, ayan. Ang tawanan. Walang tawanan dito eh. Paano tayo magagalitan? Nag-uura na nga dito, hindi mo binabawal ngayon. Tumatawa lang ako, binabawal mo. Sandali. Binabawal. Sige. Sandali. Okay, sagot. So, Mel, yung unang sagot muna. Sagot sa unang tanong. Sagot ko, mayroong mababasa pero hindi pangalan ng iglesia. Hindi official na pangalan ng iglesia. Huwag kang okay. Hindi nga pangalan ng iglesia. Niloko lang tayo ng Katoliko. Pangyayari to sa Tagalog, lumaganap. Okay. Kaya sinungaling talaga ang iglesia nila eh. Sabi ng Mateo 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Bakit? Awit ng 135 Naklak na, so na yung oras niya sa mga bulag kasi sinasamba nyo, kaya bulag ka rin. Mga bulag kasi sinasamba nyo, kaya bulag ka rin. Tanong. Next question. Meron bang MCGI letra for letra na mababasa sa Bible gaya ng hinahanap mo? Kahit sa ang Bible, MCGI, meron o wala? Meron! Unang Nasa Korinto talaga? 10:32, Mateo 28:19. Asan? Sige. Meron, uunawain mo lang. Hindi mo tinatanong ko. Meron, uunawain mo lang. Bilang mo dito, Mel, sandali brother Mel. Tapos mo yung oras ko. Yung kasing salita na, sandali. Stop na sa Hanapan niya ako letra for letra. Objection ako, moderator. Wait ka, baby ka, objection ako. So, sandali Mel. Objection ako. Sumagot ako sa categorical. Unang-una, moderator, objection ako. Sumagot ako sa categorical naman eh. Meron o wala, sumagot ako meron. Bakit sa sumasabat? Papaliwanag ako eh, babasahin ko eh. Ang sabi nga, Meron o unawain lang niya. sabi nga, Pero kung di siya makaunawa, Hindi ko ayon sa Mateo tinatanong 13:13, mga bulag kasi yan. Mga bulag kasi yan. hindi ako Nabasa ko. nagtatanong ng diwa. Letra for letra. MCGI, hindi diwa. Okay, sige, babasa tayo. Okay, babasa tayo. Sige Babasa nga. tayo. Okay, Okay, babasa ko. tahimik.
hindi mo ako katulad kahit wala, bumabasa ka. Hindi mo ako katulad kahit wala, bumabasa ka. Ito meron. Sige, Sabi basa. ng unang Korinto, sabi ng unang Korinto 10:32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni Numan, ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, member Church of God. Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, international, lahat ng mga bansa. Asa na mga... Letra po na hinahanap ko. Letra po na hinahanap ko. Objection mo, Director. Di ba hinahanap mo kanina? Sa Katolis, nagbigay ako. Ikaw magbigay ako. Sige, sige, letra po. Objection ko, Moderator. Nabasa. Member Church of God, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32. Yung international nabasa, Mateo 28:19. Objection, moderator. Ulag lang, kaya hindi makaintindi ulag. Ulag lang, kaya hindi makaintindi ulag. Objection. Hindi ko tinatanong yung diwa. Ang hinahanap ko yung salitang MCGI. Meron akong nabasa sa Iglesia Katolis. Yung letra po, letra. Hindi yung diwa. Okay. Dali mo naman tumanong, kala ko magaling ka. Yung kasi salitang MCGI, yung kasi salitang MCGI, ano yun member church of God yun. So, palitan mo na yun. Nabasa, member Church of God nakasulat eh. Kasi na international Ayun na, doon Mateo sa... 28:19. Oh, sabi niya, ano? Sa Corinto chapter 10. Ay, bastos. Bastos na wala. Wala na. Kawawa eh. Ganito na lang. Sandali, ganito. Basahin ko. Kanina po tayo nagsasabi na huwag tayo magkakama. So, Eh ako naman tumatawa ako pero tahimik. Siya naman, habang sumasagot ako, Brother Mel, ipit na eh. Okay. Seryoso lang yung kanina, nag-aanong na. Tayo sa atin, nag-aanong, talo na eh. Eh, kanina pa nag-aanong, talo na yan. last 5 minutes. Last 5 minutes ka, no, Brother Ramil. Hindi kaya debate. Huwag niyo ko ilaglag, napapagalatan takot yung amo mo. Last 5 minutes. Tawa kasi ng tawa. Tingnan. Tawa kasi ng tawa. Tingnan. Tawa kasi ng